sa lahat ng ating mga magiting, no, na mga kapatiran o mga kasama sa Kingdom of God na walang sawang nagbibigay suporta para maisabuhay itong pag-broadcast dito sa DXBD. No, maraming salamat po sa inyo. So ngayon po, isang mapagpalang oras na ibinigay sa atin, no, isang pagkakataon na ibinigay sa atin na may bahagi dito na at mailatha o mabigyan natin husay ang ibang mga katanungan na hanggang sa ngayon ay nananatiling katanungan sa ating kaisipan. Lalong-lalo na sa katanungan tungkol sa sugo o Kristo. Kung atin talagang tatalakayin ang Kristo ay isang anointed one. No, pinili, chosen people or chosen son, no? Pinili na anak. Dahil siya ay pinili at binigyan din siya ng sugo. O mayroong mga nakaatang sa kanyang balikat na responsibilidad. Pero kung atin talagang tatalakayin ang Kristo, ang nakikilala lang natin ng Kristo ay only si Jesus Christ lang ang ating nakilala. Pero kung ating bigyan pansin ang nakasulat dyan sa banal na aklat, hindi lang si Jesus Christ ang Kristo. Dahil hindi lang siya ang binigyan ng Diyos ng sugo. Mayroong dinadaluyan ng Kristo o tinatawag na Kristo na hindi dinadaluyan ng Espiritu ng Diyos. Katulad ni Moises. No? Si Moises ay isa o nanggagaling sa Libita. No? Si Moises ay nanggagaling sa Libita. Pero siya ay Kristo. Bakit? Dahil sinugo siya ng Diyos na ipalabas ang mga anak ng Diyos na nasa Ehipto. Sinugo siya ng Diyos para ipalabas ang mga anak ng Diyos na naging alipin sa loob ng 430 years doon sa Ehipto. Pinalabas sa pamamagitan ni Moises. So, Kristo siya dahil sinugo siya ng Diyos. Kung magkaiba sila ni Solomon. Si Solomon ay Kristo na talagang dinadaluyan ng Espiritu ng Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos mula kay Adan, handed down from generation down to generation. So ang ama nagiging nanganak at ng anak nagiging ama at ang ama nagiging nagkaroon na ng anak at ang anak nagiging ama. So ganyan lang. Vice versa lang ang So dalawa ang definition ng Kristo. Pero ang Kristo talaga ay may sugo, no? Sugo ang Kristo, no? Si Manahari ay isang sugo, no? Sugo si Manahari dahil itinatag niya ang kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas. So para po mabigyan linaw at madagdagan ang mga sagot, ibibigay natin ang lahat ng oras sa ating regional leader na si Hari Edgar Piligoto. Okay, Hari Edgar, pasok. Okay, maraming salamat sa ating anchor ngayon. Si Haring Giovanni Pilogo Sharis na regional na na-assign sa Region 7. At bago pa ko magbigay ng continuation sa tema na tatalakayin natin ngayon, nais ko po muna magpasalamat higit sa lahat sa aming dakilang guro, ang aming mahal na Supremo na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem. Walang iba, mahal na Hari Filimon Hondotrian Bonanza. At sa lahat ng nasa Royal Family, ganun din sa ating na mumuno ngayon sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza, isa sa mga anak ng ating dakilang guro. At sa lahat ng aking mga kasamahan, no, hindi ko na isa-isahin kasi nabanggit naman ito kanina. At sa ating mga nagsubaybay sa programa dito sa 101.3 FM, no, sa DXBD, The Voice of the Pita. Pagpalang oras sa ating lahat.
So, nga maging sentro sa pagtalakay natin ngayon ay ang istorya ng kaharian ng Diyos. Anong nga ba ang kalagayan sa kaharian ng Diyos sa ngayon at noon? Para maintindihan natin ang kalagayan ng kaharian ng Diyos sa ating panahon na naitatag ni Mahal na Filemon Ondo Kriang Bonanza, ay ito po yung kaharian ng Diyos na noong una ay ibinigay o pinagkaloob ng Diyos sa bansang Israel. At ang unang hari noon na hiningi ng mga tao ay si Haring Saul. Pero yung pagpili ng hari ay hindi po yan basta-basta na mga tao tulad ba ng eleksyon na tayo ay magpili o mag-elect ng isang hari. Noon po ang Diyos ang magbibigay ng maging criteria. Diyos ang mag-utos kung sino sa mga lahi ni Israel o mga lahi ni Jacob ang kanyang mapupusuan. Ibig sabihin yung kanyang pinili. Kaya ginagurian itong chosen one. Kasi pinili nga the only one. Kaya may history na ang Diyos talaga ay magpili. Ngunit yung bago siya uupo sa kaniyang panunungkulan ay kailangan mayroong dalawang witnesses. Kung ano nga meron siya na dapat niyang taglayin. So ano ba ang dapat niyang taglayin? Yung authority ng Diyos, hindi yung kapangyarihan na galing sa mga tao. Di tulad ngayon ba na yung authority ng presidente ay galing sa mga tao through election. Pero yung hari sa kaharian ng Diyos, ang authority po nito ay hindi galing sa mga tao, kundi galing po sa Diyos. So ngayon, ang magsasagawa ng isang pagganap para maging mga saksi na ang taong ito ay talagang pinili ng Diyos. Kaya ang pattern noon, mayroong isang propita. Maraming mga propita, pero ang Diyos din ay magpili sa lahat ng mga propita kung sino ang gaganap sa tungkulin para pag-anoint ng hari o pahid ng langis sa hari. So mayroong propita. Pangalawa, yung pinaka mataas na saserdote. So mayroong isang propita noon na si propita Samuel. At the same time, siya din ang pinakamataas na saserdote. Siya ang pinili ng Diyos para mahanap kung sino yung tao na nakatadhana na uupo sa gobyerno ng Diyos o sa kanyang kaharian. Kaharian ng Diyos. Yan ang kalagayan noon. Kaya nga sinabi ni propeta Samuel na pag ang Espiritu ng Diyos ay darating sa iyo, ikaw ay malipat sa ibang katauhan. So ano ibig sabihin noon? Na malipat siya sa ibang katauhan sapagkat hindi na po siya isang taong ordinaryo sa mga mata ng tao. Sapagkat siya yung sugo ng Diyos. Na siya yung magtataguyod sa mga palatuntunan, mga kautusan, mga batas ng Diyos na ibibigay o ibinigay sa isang hari para yun ang kanyang gawain sa kaharian ng Diyos. Panggobyerno, divino gobyerno ng Diyos. So, number one na talagang implementor, number one na magbibigay ng liwanag sa mga anak ni Israel ay yun talagang hari. Kasi siya yung mangunguna sa pag-implement ng mga batas ng Diyos.
Siya din ang mag-protect sa buong bansa mula sa mga kaaway. Ganyan ang istorya ng kaharian noon. Hanggang sa pagdating ng tamang panahon, ay pumalit na naman si David. So, the same pattern. Pinahiram din ng langis si David. Ibig sabihin, naging Mesiyas si David, naging sugo. Nung naging sugo ba si David, ay nawawala ba ang pagkasugo ni Saul? So, hindi. Kasi meron silang sugo at a certain time. So, ang bawat sugo noon ay may kanyang sariling panahon na pinagkaloob ng Diyos. Sugo si Haring Saul na mamuno sa Israel sa panahon o mga taon na pinagkaloob din sa kanya ng Diyos. Ganon din kay Haring David. May mga sukat ng panahon na pinagkaloob ng Diyos din sa kanya bilang sugo. Ilang mga taon? 40 years. So, ganon din. Noong matanda na si David, kaya pinatawag ang isa sa kanyang mga anak na si Solomon para pahiran ng langis. Ganon din, may dalawang mga saksi, ang propeta at saka pinakataas na saserdote sa pagpahid ng langis doon kay Haring Solomon. Nang naupo na si Haring Solomon, ay siya ay anointed king. So, ibig sabihin, kung ang kaharian ngayon ay ito yung kaharian dati na nasa bansang Israel, hindi pwede na ang upo ay hindi talaga pinili ng Diyos. So, yan lang ang ating subject matter. Na hindi yan uupo pag hindi pinili ng Diyos. At saka yung katayuan sa uupo na mamahala sa kaharian ng Diyos noon ay talagang mayroong guidance hindi sa ibang tao. Ang guidance niya ay yung banal na espiritu ng Diyos. So, ganyan po ang pattern. Kaya wag po natin i-underestimate yung isang tao na sa tingin natin ay mababa siya sa inyong mga mata. Mababa ang isang tao. Minsan nagtatanong kayo, bakit siya pa ang naging hari na namamahala sa kaharian ng Diyos? Minsan maraming katanungan. Pero isa lang ang masasabi ko dyan. Pag destiny sa isang tao, hindi nyo yan mapipigilan. Tulad ba ni Haring David, shepherd boy. Pero destiny niya na maging hari sa Israel. Tulad ni Haring Solomon, destiny niya na maging hari sa Israel. Ngunit kung titingnan natin, itong tatlo lang. Haring Saul, Haring David, Haring Solomon, kasi maraming mga anointed kings doon sa Israel, lalong-lalo na sa Jerusalem. Na ang diwa ni Haring Saul bilang pinahiran na langis o sugo sa kanyang panahon ay hindi katulad sa diwa ni Haring David. So, ganun po ang Diyos magbigay ng katungkulan sa tao. Ngayon, ang diwa din ni Haring Solomon bilang sugo sa pamumuno sa kaharian ng Diyos nung una nasa bansang Israel ay hindi yung katulad sa diwa ni Haring David. Ibig sabihin, meron silang sariling istorya bilang sugo. Kaya nga ang gusto kasi na mangyayari sa iba na dapat kung ano yung unang hari, kailangan yung lahat ng mga karakter ay ganun din sa susunod na hari. O tingnan niyo, magkaiba yung diwa ni Haring Solomon. Ano ang kanyang diwa? He became the wisest king. Yan ang diwa ni Haring David. Yun ang pinakamatapang na hari sa buong mundo.
hari ng Jerusalem. God of War, kung kikilanin natin si Haring David. Hari na mandirigma. Ngayon si Haring Solomon, binigyan siya ng wisdom ng Diyos na paano niya pamunuan, na mabigyan niya ng tamang hustisya ang lahat ng mga tao doon sa bansang Israel. Hustisya na taglay mula sa Diyos. So, ganyan po ang kalagayan noon. Ngayon, pupunta tayo sa prophesied king. Kasi dumaan ang mga panahon na wala nang hari ang Jerusalem after sila binihag ni Haring Nabucodonosor. Buhat na silang nakauwi sa Jerusalem, buhat nang na-restore ang Jerusalem, wala nang anointed king. Kaya merong prophesied king na hinihintay ng mga taga-Israel na siyang magtataguyod muli sa trono ni David. Ang kaganapan sa hula na yan ay sa panahon na ni Jesus, na siyang Kristo. Kasi yung salitang Kristo o Mesiyas, yung salitang Mesiyas, mga kapatid, yan po ang diwa niya ay hari ng Jerusalem. Yun ang Mesiyas. So, hindi lahat ng sugo ay naging hari noon. Okay, justify ko lang, mga kapatid, ha, na hindi lahat ng naging sugo ay naging hari. O, tulad ni Adam, sugo man yun, pero hindi siya hari kasi wala pang istorya sa kaharian. Pero nung panahon na ni Saul, panahon ni David, yung katumbas ng Mesiyas ay hari na pinili ng Diyos, sinugo ng Diyos, pinadala ng Diyos para manunungkulan sa kaniyang kaharian. Kumbaga, a man or a king who will act on God's behalf. Yun ang meaning ng Messiah. A man or a king who will act on God's behalf. So, ano ba yan sa termino na napakasimple? Representative ng Diyos. Pero ibang pagka-representative. Bakit? Dala-dala niya ang authority ng Diyos. Now, speaking of authority o kapangyarihan ng Diyos, pag ang Diyos ay magbigay ng kapangyarihan sa kaniyang chosen one, yung kaniyang banal na espiritu ba, ito na ang maging katanungan natin, ay nasa loob ba ng katawan o nasa labas? Kasi pag-isipin natin na ang hari ay under sa diktasyon ng Diyos. Totoo po yan, na ang hari ay under na sa diktasyon ng Diyos. Diktasyon ng banal na espiritu. Kaya nga susuriin po natin. Kasi kung espiritu, hindi mo yan makikita eh. Tulad ba sa dalawang tao na mayroong katawan, makikita natin directly na dalawang katawan, yung isa, yun ang advisor, yung isa, yun ang binigyan ng advice. Talang makikita mo na nasa labas kasi may katawan eh. Pero paano ba magdikta ang Diyos, mga kapatid? Ang akala natin, nasa labas ng ating katawan. Ganon ang pagkaisip, pagkaintindi ng iba. Paano darating ang kapangyarihan ng Diyos sa tao na kanyang pinili para maging hari sa kanyang kaharian? Ay basahin po natin dito sa Ezekiel 2:1 hanggang 2. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, tumayo ka ng iyong mga paa at ako'y makikipagsalitaan sa iyo. At ang Espiritu ay sumaakin nang siya'y magsalita sa akin at itinayo ako
sa aking mga paa at aking narinig siya na nagsalita sa akin. Anong ibig sabihin na ang Espiritu ay sumasa akin? Pumasok doon sa kanyang diwa. Pumasok sa kanyang puso. Pumasok sa kanyang isipan. Ganun po ang kalagayan ng tao na pinili ng Diyos, papasukan ng banal na Espiritu ng Diyos. Tulad niya rin Saul. Buhat ng hindi niya nasunod yung utos ng Diyos, humiwalay sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, lumabas. Wala na siyang diktasyon at ang masamang Espiritu na galing sa Diyos, ayun na ang nag-trouble ni Haring Saul. Kaya sinabi ni Propeta Samuel na pag dumating sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos na puno ng kapangyarihan. Yan ang kalagayan, mga kapatid, ng isang hari sa kaharian ng Diyos. Hindi po natin yan pwedeng i-deny. Hindi pwede po, mga kapatid, na yung gusto natin ang masusunod na mag-period tayo sa isang bagay. Kung mag-period ka sa isang bagay, anong istorya ng sa loob ng 1,000 taon? Take note sa pang-7 milenyo na mayroong 1,000 taon. Tayo ay ang natapos natin 23 years pa lang kasi tayo ay kasalukuyan nasa 2024. Ibig sabihin yung 24 years dyan, yung 1,000 years ay ano na natin, yung nakuha na natin yung 24 years. Kaya ngayon, kasi may pattern man, kaya ganun din ang nangyari ni Kristo. So ang katanungan, even if si Jesus na siyang Mesiyas o hari ng Israel, hindi tinanggap ng mga taga-Jerusalem na doon ang trono ni David. Ano ang naging batayan ng mga tao roon na naghihintay ng isang hari, nasa harapan na nila, pero hindi nila tinanggap? Baka ganun din ang maging batayan ng mga tao ngayon, na yung hari na nasa ating harapan na, hindi rin natin tatanggapin. Diba? Baka mangyari ulit yun. Kasi may kasabihan, history repeats itself. Na ngayon, meron silang batayan, mga kapatid, na bakit nila hindi tinanggap si Jesus. Kasi, ang mga palantadaan ayon sa hula ay hindi nila nakikita sa katauhan ni Jesus. Kasi natago po yun. Now, during his time, may purpose ang mga saserdote na naghanap sila ng isang propeta kasi ang naging hari doon sa Jerusalem si Herodes. So, sa loob ng plano, inside plan ng mga tao doon, siyempre hawak din ni Herodes ang mga saserdote. Gusto ni Herodes na maging hari ng Jerusalem na anointed para magkaroon siya ng kapangyarihan tulad ni Haring David. Kasi yung pagkahari ni Herodes, ang naglagay sa kanya, yun mga authority ng Roma. Kumbaga, mas mataas pa ang gobernador doon sa Israel kaysa hari. Diba? Pinakamataas na titulo ay hari. Pero nabago yun sa panahon ng mga Romano. Yung hari ng Roma, naglagay ng authority sa Israel, gobernador, at yung gobernador naglagay ng hari sa Jerusalem. Anong purpose? To control sa mga Jewish people. Pero yung mga tao at that time naghintay talaga na yung hari na magliligtas sa kanila mula sa kamay ng mga nanakop sa Israel. Kasi nakalagay doon sa hula na magtataguyod muli sa trono ni David. Now,
paano ba itinayo ni Haring David ang kaharian sa Israel sa pamamagitan ng digmaan. So they are expecting na yung hari na lalabas ay makikipagdigma. Bakit ganon? Kasi gusto nila na yung diwa ni Haring David ay siyang diwa rin na yung sugo na lalabas. Di ba? Kagustuhan ng tao yon. Ngayon, ang lumabas na diwa sa hari ng Israel ay isang mangangaral. Hindi naghawak ng tabak na ayon sa kanilang expectation. Isang mangangaral. Tulad ni Solomon. Kasi si Solomon, isang mangangaral, hari ng Jerusalem. So, ganon din si Jesus Christ. Now, paano si Panginoong Hesus nagpakilala na siyang hari ng Israel? Of course, sa pamamagitan ng authority ng Diyos, kapangyarihan ang ginamit niya. At nangaral din siya sa kaharian ng Diyos. Pero tinanggap ba ng mga tao? Hindi. Kasi yung gusto nila ang masusunod. So ngayon, yung pattern ni Jesus na kailangan may mag-witness sa paglabas ng hari, na kailangan mayroong 2 witnesses ayon sa panukala ng Diyos, ay hindi din nakita ng mga tao. Bakit? Kasi ang plano ng mga saserdote, naghanap sila ng propeta. Kaya nagutos sila na puntahan nyo si Juan. Tanungin nyo kung siya ba ay isang propeta. Meron silang hidden motive doon. Kasi kung magsabi si Juan na ako isang propeta, kukunin nyo ng mga saserdote para i-anoint nila si Herodes. Kasi yun ang naging pattern talaga paghari ng Jerusalem. May pagpahid ng langis. Ang hindi nila alam na si Juan, yung nagbautismo, ay isang propeta. At hindi rin nila alam na nakakubli ang pagkamataas na saserdote ni Juan sapagkat siya ang successor ng kanyang ama na si Zacarias, pinakamataas na saserdote sa lahi ni Levi. So, ganyan po na napailabas. Dumating si Juan, naging saksi sa pagdating ng banal na Espiritu ng Diyos na tumahan doon sa katawan ng Jesus bilang hari ng Israel. Pero kahit isang segundo, hindi po siya nakapaghari sa bansang Israel. Kinuha niya ang kaharian ng Diyos at ibinigay sa isang bansa. At walang ibang nagpapatunay na bansa na pinagkalooban ng kaharian ng Diyos at dito sa bansang Pilipinas na itayo ni Malnari ang kaharian ng Diyos. So ang tanong, sino si Malnari? Kasi yung pagtayo ng kaharian, mga kapatid, hindi yan maitayo kung walang hari. Tulad ba sa gobyerno natin ngayon, pag mag-new administration na, ibig sabihin, yung bagong mga halal. So, aanhin mo ang isang kaharian kung walang hari. At aanhin mo rin ang isang hari kung walang kaharian. Kumbaga yan po, kumbaga husband and wife na po yan. Or body and soul. Hari at ang kaharian. Kaya nga tinatawag siyang hari kasi may kaharian. Kaya nung paglilitis ni Jesus, kasi narinig ni Poncio Pilato, batay sa mga bukang bibig ng mga Hudyo, na siya ay hari sa mga Hudyo, tinanong niya, saan ang iyong kaharian? Anong sagot niya? Ang aking kaharian ay wala sa sanlibutan ito.
Ngayon, anong pagkaintindi? So, namin sa interpret po, sa mga ngaral ngayon, nung sinabi ni Kristo na ang aking kaharian ay wala sa sanlibutan ito, nawala yung kaharian ng Diyos dito sa daigdig. Now, take note, bago pa lumabas si Jesus, may kaharian na sa Jerusalem. Bakit wala na? Sapagkat kinuha na niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. Yun ang magiging bagong sanlibutan ni Kristo. Ibig sabihin, doon sa lahi niya, mga kalahi niya, hindi siya tinanggap bilang hari. Bakit mo pa i-justify yun na nandito ang aking kaharian tapos hindi ka tinanggap? O diba? Sinabi niya, ang aking kaharian ay wala na sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, wala na doon sa bansang Israel. Kinuha na niya yung kapangyarihan. Kaya magpasalamat tayo, hindi pa kayo natutuwa, mga Pilipino, kapwa Pilipino, na sa dami-daming bansa, sa daigdig, Pilipinas ang nabigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Dito ang Diyos ipaluwalhati sapagkat dito siya mag-ahari. Ngayon, naitatag ni Malnari ayon din sa hula ni Daniel na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba. Ito'y mananatili magpakailanman. Yung kaharian ng Diyos na hinula ni Propeta Daniel, ang kaganapan o katuparan ay July 27, 1982. Si mahal na Hari Philemon Undok Bonanza. Yan ang kanyang isa sa mga pinaka-importanting sugo dito sa daigdig, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Yung pagtayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, kasi alam ni Malnari na ang pattern sa istorya ng kaharian ng Diyos ay yung pattern ni Israel. Sino si Israel? Si Jacob. Kaya sa buhay niya, sa kanyang kalagayan, spiritual and material, ginanap niya ang pagka-Jacob na mayroong 4 na mga asawa. 2 doon, magkapatid. Real life. Kailangang babalik o tatayo muna ang reincarnated Jacob dito sa bansang Pilipinas sapagkat si Israel ang binigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Kailangang lalabas ang buhay na Jacob sa Pilipinas sapagkat si Jacob noon siya ay isang founder ng Jerusalem. Hindi niyo nakikita sa banal na kasulatan directly yung salitang founder ng Jerusalem. Paano si Jacob naging founder ng Jerusalem? Mga kapatid, noong nalaman niya na ang bahay ng Diyos ay nasa loob ng lupang pangako, meron siyang itinayo bilang pinakaalaala yung bato na ginawa niyang unan. Pinahiran niya ng langis. Ginawa niyang pundasyon sa bahay ng Diyos. Ano ang pundasyon ng bahay ng Diyos? Isang bato na hindi na naging ordinaryong bato sapagkat pinahiran niya ng langis. So mayroong hiwaga po doon na yung Jerusalem, ang meaning kasi ng Jerusalem sa dalawang root words po yon, Ero at saka Salem. Ang ibig sabihin ng Ero is to found, to lay. Yung Salem
kapayapaan. Ibig sabihin ng ero, pundasyon. At yung Salim ay kapayapaan. Kaya yung Jerusalem, mga kapatid, ang founder ng Jerusalem, na siyang pundasyon ng kapayapaan, ay si Jacob. Because God is not God of chaos. He is a God of peace. He is a God of Salem, represented doon sa katauhan ni Hari Melchizedek. King of Salem, King of righteousness. Yan po ang diwa ng Jerusalem, pundasyon ng kapayapaan. Kaya itinatag ang kaharian ng Diyos para hindi magpagulo, para magiging pundasyon ng kapayapaan. At noon, tinawag ang Jerusalem. Maraming tawag sa Jerusalem. Hindi lang taglay ang Jerusalem na banal na syudad. Hindi lang taglay ang Jerusalem na luklukan ng Diyos. At ang Jerusalem ay City of Truth. Ibig sabihin, syudad ng katotohanan. Bakit? Sapagkat doon nakatira sa Jerusalem ang naghawa ng katotohanan. At sa Jerusalem manggaling ang katotohanan, hindi po sa ibang lugar. Ganyan ang pattern. Ngayon, punta na naman tayo sa Pilipinas, na ang naging banal na syudad ay siyang dapitan, kaya dito itinatag ni mahal na ring Filemon Undo Priambunansya ang the kingdom of God sa banal na syudad. Kaya, paano ba malaman ang katotohanan? Doon sa programa ng Diyos na The Last Bayad, Word in the Ear, radio program po yan. Kaya magkaroon ng boses na magmula sa banal na syudad. Kaya napakaganda, dito kami ngayon sa TXVD, the voice of the Pitan, the voice of the Holy City. Para malaman natin ang katotohanan sa istorya ng Diyos sa kanyang kaharian, para yung mga katanungan, yung mga balisa sa ating kaisipan ay mawawala. Magkaroon tayo ng kalayaan if we embrace the Holy Truth. Hindi yung gawa-gawa lang kami ng istorya batay sa pagkaunawa ng iba na yung istorya namin ngayon ay gawa-gawa na lang daw. Anong gawa-gawa? Dala-dala ko dito yung Biblia. Ano ang kabilin-bilina ng ating dakilang guro na si mahal na ring Filemon Undo Priambunansya? Para continuous ang istorya ng kaharian ng Diyos, huwag kayong pumiwalay sa script. Ano yung script? Yung istorya ng Diyos na mabasa natin. Yung pundasyon natin sa pangangaral ay itong banal na kasulatan. Dito natin sa banal na syudad, mabuklat ang banal na kasulatan. Sapagkat sinabi ni Kristo noon, na banalin mo sila sa katotohanan. Kung hindi natin alam ang katotohanan, kung hindi natin tanggapin ang katotohanan, paano tayo maging banal? Sinabi ni Propeta Daniel na dumating ang panahon na ang mga banal ay siyang namamahala sa kaharian ng Diyos. So anong kriteriya ng mga banal? Dapat alam natin at hawak natin at sasabihin natin kung ano ang totoo. Kung tayo'y hindi malaman ang katotohanan, kaya maraming mga katanungan sa ating kaisipan. Ang katotohanan, mga kapatid, ang magpalaya sa atin. Katotohanan din ang magbigay ng kapayapaan. Kasi, pag nandyan yung mga kasinungalingan, parang chismisin, dagdag bawas. So, yan, nagkakaroon ng kaguluhan. Ano ba ang principles na iniwan ng ating dakilang guro? Believe nothing of what you see, only one half of what you hear. Ibig sabihin, dapat marunong tayong magsusuri kung ano nga ba ang totoo.
ano ang pagsusuri? Dapat basahin natin yung script kasi nandyan yung direksyon, nandyan yung istorya. Lahat ng istorya sa daigdig nandito sa banal na kasulatan, book of all books. Kaya ang sentro ng istorya, yung kanyang kaharian. Na ngayon, ano ba ang ginampanan ni Malnari? Tagline niya ang pagka-Jacob. Talagang yun ay ganap na. Sapagkat ang pangako ng Diyos sa kanya na magmula sa iyo ang mga hari sa daigdig. Ibig sabihin, huwag niyong i-period na mayroong mga hari na susunod. Kasi sinabi ng Diyos yun, magmula sa iyo ang mga hari. So, hindi po tayo mag-period doon na mayroon talagang mga hari. Si Jacob, kung magmula sa kanya ang mga hari, ibig sabihin, ama siya sa lahat ng mga hari. Yan ang ibig sabihin nun. Siya yung ama na nakakaalam sa plano ng Diyos. Sinabi ni Kristo na tungkol sa panahon walang nakakaalam. Kahit yung mga anghel, kahit yung anak, maliban sa ama lamang. Ibig sabihin, yung sikreto ng mga plano ng Diyos tungkol sa mga sukat ng panahon, tungkol sa istorya ng kaharian ng Diyos, mula umpisa hanggang wakas, ay doon pinagkaloob kay Jacob. Kasi nakasulat na Jacob is former of all things. Imagine. Former of all things. Siya yung gumagawa sa lahat ng mga bagay. Jacob is former of all things. Di ba Diyos lang ang former of all things? Sino si Jacob? Sino si Israel? Diyos. Former of all things. Kaya nga, mag-umpisa yung istorya ng kaharian ng Diyos sa Kanya. At ngayon, anong plano ng Diyos? Anong prophecy? Para makita din natin ang kalagayan natin ngayon. Sa Isaiah 65:9, anong sabi? At ako'y maglalabas ng lahi na mula sa Jacob at mula sa Huda ng isang tagapagmana ng aking mga bundok at mamanahin ng aking pinili at tatahan ng aking mga lingkod. Umiron ng mga lahi. Nabanggit na ito ng ating kapatid kanina na from a father to a son, yan ang lahi. Kung meron sanang anak si Jesus, ay talaga sino bang tagapagmana doon? Ay yung anak niya, ay wala. Kaya every 70 years na ang pagpili kung sino yung papasukan ng banal na Espiritu ng Diyos. So yung salita ni Malnari, ito mensahe sa loob ng kaharian ng Diyos. Na wala nang susunod sa akin. Wala nang kasunod sa akin. Naintindihan kaya natin yun ng lubusan? Kung ano ang ibig sabihin? Simpleng salita. Pero puno ng hiwaga. Nawala ng kasunod sa akin. Bakit? Meron pa bang susunod sa kanya na bilang interpreter sa exegesis of the Bible? Wala. Kasi siya yung espiritu ng katotohanan. Isa lang ang espiritu ng katotohanan. Pero sinabi din niya, at isa ako sa mga naging saksi, mga saksi, na ang istorya ng kaharian ng Diyos noon at ngayon ay succession. Na mayroong dalawang mga anak ni Malnari ang dapat pagpipilian. So yun po ang katotohanan. Kung hari man si Malnari, yung isa sa kanyang mga anak na uupo, ano siya?
Kung hari man tayo sa region, hari man sa probinsya, hari sa municipality, hari sa barangay, tapos hindi nyo tatanggapin ang isa sa mga anak ng mga hari ay hari din. Pero ang kanyang pagkahari, uulitin ko, hindi katulad natin. Tayo, hari lang, na ordinaryo sa mga mata ng tao. Namamahala sa region, pero ang diktasyon natin ay talagang nanggaling sa banal na Espiritu ng Diyos. May mga tipan na sana maintindihan ninyo na ang kaharian ng Diyos ay mayroong tagapagmana. Sinabi ni Kristo noon, basahin natin ang Matthew 25:34. Kasi nabanggit ni Isaias kanina na magpipili siya ng isang tagapagmana. So ngayon, hindi lang isang tagapagmana, yun ang maging ulo. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari, ibig sabihin, may kaharian ito. Pag yung salitang hari, every time na magtalakay tayo ng hari, mga kapatid, ibig sabihin, istorya yan ng kaharian ng Diyos. Ulitin ko, kung magkagayoy sasabihin ng hari, sana sa kanyang kanan. Ano ang kanyang statement? Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Diyan muna tayo. Ang tanong, sino yung nagsasalita? Ama o anak? Sabi niya, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. So ang tanong ko, sino nagsasalita? Ama o anak? Malinaw po yan. Pag aking ama ay siyempre, anak ang nagsasalita. Sabi niya, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Iyong nagsasalita, hindi ba rin number 1 na tagapagmana? Tapos hindi natin igalang? Na, kayo na. Alalahanin natin na yung kalagayan ng Kristo noon, usugo. Kasi yung salitang Kristo kasi, kung diwa sa kaharian ng Diyos ang pag-uusapan natin mga kapatid, Diyos yan. Diyos nga tayo eh. Yan pa kaya? Sinabi ni Kristo hindi iba na sulat na kayo'y mga Diyos. Tapos ayaw yung tanggapin na yung namumuno sa kaharian ng Diyos ay Diyos. Samantalang sinabi ni Kristo noon na hindi ba nasulat sa kasulatan na kayo'y mga Diyos? Isiya pa kaya? Uy, iba ng kanilang Diyos. Tayo nga. Yung anak ng Diyos ang nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos, siya pa kaya? Si Malnari bilang Diyos Ama, yan yung anak na tagapagmana sa kaharian ng Diyos. So, ganun lang. Sana mawala sa ating isipan. Ngayon, ito na ang maging katanungan ko bago tayo magtapos. Nung lumitaw bilang sugo si Jesus, kaso hindi tinanggap, nawawala ba ang pagka-Kristo o Mesiyas ni Solomon? Nawawala ba o nasapawan ba ang pagkasugo o Mesiyas ni David? Nung kinikilala natin si Dr. Rizal bilang sugo dito sa Pilipinas, nawawala ba ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo? Nung lumabas si Mahal na Hari, nawawala ba ang pagka-Diyos ni Dr. Rizal? Ngayon, the same question. Kung siya ang namamahala sa kaharian ng Diyos, nawawala ba ang pagka-Diyos ni Mahal na Hari?
Sa amin, hindi. Kasi, ang istorya ng kaharian ng Diyos ay mayroong sanga na magtataguyod. Mayroong sanga na sisibol para itatayo niya ang templo ng Panginoon. Kaya ulitin ko, hiningi ni Haring David, kasi ito yung maging pattern sa kaharian ng Diyos, na ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, O Diyos. Imagine ha? Imagine. Itong salita nito mabigat. Paano maghatol ang Diyos sa atin? Doon sa kaniyang hari. Kaya matalas ang dila ng hari. Ang salita ng hari kailanmay hindi mababalik. Nasa proverbio yan. Eh sinabi niya, ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, O Diyos, at ang iyong katuwiran sa anak na lalaki ng hari. Yan ang istorya natin ngayon sa anak na lalaki ng hari. E kung hari yung ama, bakit hindi niyo kilalanin? Buti pa si Haring David. Baga yung destiny sa istorya ng kaharian ng Diyos ay para ito ang magiging gabay natin sa kalagayan sa istorya ng kaharian ng Diyos sa ating panahon. Kaya sana, sabagay kung ang kalooban ng tao ay talagang matigas, wala na tayong magagawa roon. Hindi man tayo namimilit sa tao. Ang pinapahayag lang natin kung ano yung totoo. Kinikilala nga yung hari ng barangay. Yan pa kaya yung hari ng sentral. Di ba? Huwag nating isipin na nilagay siya dyan para papit, proxy, pangpapilang, pangpirma. Alalahanin nyo, hindi ito sikta. Ito yung tunay na kaharian ng Diyos. Ang nakaluklok na hari, mga kapatid, ay tunay. Ganyan, kaso wala na tayong oras. Hanggang sa muli, kami po'y magbabalik sa ngalan ng ating dakilang guro, Mahal na Hari Filimon Unto Priambonansra, at sa ngalan ng ating namumuno sa kaharian ng Diyos, Mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Priambonansra, at sa buong persa ng kaharian ng Diyos, maraming salamat at magandang hapon. Ibalik ko po sa ating angkor. Okay, maraming salamat sa ating bisita.